Good evening, youth. So, gather tayo dito para marami tayong mapag-usapan. Okay. So, ngayon, every Youth Connect natin, we have wonderful lessons na ating pwedeng matakil at matutunan. Pwede ba tayo dito mag-gather? So, let us open this with a short prayer. Hallelujah, Lord. Guide us. Alam po namin na lahat ng inyong gagawin at sasabihin ay kailangan namin ngayon. Kailangan namin for tonight. So be glorified. We need you, Lord Jesus. We need you, Father. We need you, Holy Spirit, in Jesus' name. Thank you for the strength. Thank you for anointing. Thank you for speaking unto us in Jesus' name. Amen. So ngayon, as youth, sobrang complex ng buhay natin. Sobrang daming challenges. At alam ko, yung iba sa inyo dumadaan sa crisis ng buhay. Hindi lang sa physical, financial identity, kundi pati sa mga dreams, challenges, and mga purpose na kailangan ng tahakin. Kaya napakahalaga na matutunan natin ngayon ang kailangan mabuild sa atin bilang kabataan. And that is, ewan ko kung lahat meron nito, pero we need to know the pain and the purpose of discipline. Kung habi ko nga dati, kung meron mang isang ugali na gusto kong makita sa akin. Gusto kong makita ng tao na ako'y disiplinadong tao. Kasi mahirap to eh. Hindi madali ang maging madisiplina. Meron ba rito makakataas ng kamay at masasabi niyang mayroon siyang disiplina sa kanyang sarili at buhay? Meron ba? Bilang kabataan na malaya tayo, malakas tayo, wala pa tayong mga maintenance. May maintenance na siguro yung iba. Pero ngayon na parang pakaramdam natin na hindi tayo magkakasakit. Kaya puyat to the max. Kahit anong sideline kukunin natin sa mga gusto nating mabili at ma-afford. Sa tingin natin, hindi tatalab sa atin yung mga sakit at ibang mga challenges dahil nandito tayo sa katawan na feeling natin sobrang lakas at laya natin. Pero there is the purpose and pain of discipline. So I understand most of us are tired now. You just came from work. Most of us are sick. Dahil ngayon, hindi nawawala ang sakit, di ba? Iba na rin talaga kasi ang simoy ng hangin. Iba na yung panahon. And most of us are hirap sa kanila mag-concentrate dahil alam ko marami pa kayong iniisip sa buhay. Bilang kabataan, hindi tayo kabataan na katulad ng ibang kabataan lang. Iba sa atin ay pasan-pasan ang maraming bagay. Parang nakikita ko si Jeremiah, ang daming pasan-pasan. Pero halimbawa lang yon. Hindi lang ikaw. Bawat isa sa atin may pasan-pasan. Tama ba? Hirap no? Yung kabataan ka pa lang, pero feeling mo nag-advance level ka na sa pagmamatured. Nakakadurog ng puso, pero wala tayong choice. Kundi lumaban at magpakatatag sa buhay. Minsan ba naiisip nyo na tama yung age nyo sa iniisip nyo? Na parang hindi ko dapat iniisip to pero itong problema, pinoproblema ko na pero 20s pa lang ako pero yung problema ko parang may pamilya na. Ganun ba? Oh, nakakayak. Pero sakit, diba? Mahirap pero dahil sa pagmamahal mo, hindi mo siya mabibitawan yung mga ganong responsibility. Kaya extra strength and extra discipline. Alam ko naman na iba sa inyo hindi na inuuna ang sarili dahil may mga priorities na kayo. So ngayon, makikita natin yung pain and purpose of discipline na. Ang tulad ko ba na marami ng pasan-pasan, kailangan pa ng disiplina sa buhay. Parang araw-araw, hinahataw na ako, dinidisiplina na ako ng mundo. Pero ang ibig sabihin kasi ng discipline, maging clear tayo. Baka akala natin, disiplinahin mo yung anak mo. Ibig sabihin, paluin. Mga other forms of discipline yan. And I'm sure marami sa atin lumaking ganun. Na ang tawag natin doon ay tayo ay dinidisiplina. Yung ba? Alam nyo, disiplina, way more than that. There's a discipline beyond that. For me, discipline is training. Discipline is instruction. And discipline is correction. Tinetrain ka. Ano sa Tagalog ng tinetrain? Sinasanay ka.
Ini-instruct ka ng kung anong kailangan mong gawin at tinutuwid ka kapag may mga mali. Tayong lahat, disciples tayo ni Jesus. Kung tayo naniniwala kay Jesus, part tayo ng disciples. At from the word disciple came the word discipline. Ibig sabihin, nagpapatuwid at nagpapasanay tayo sa kung ano man yung mga katuruan ng Panginoon. Taas nga kamay, sino rito may gustong marating at ma-accomplish sa buhay niya? May mga pangarap siya at may gusto siyang ma-accomplish, yung big dream niya ma-accomplish niya. So lahat tayo. Sapat ba ang kakayanan? Sapat ba yung talento? Alam nyo, lahat ng yan, hindi yan sapat. Kailangan mahasa yan. At para mahasa yan, kailangan ng disiplina. May talent ka nga kumanta, pero kung hindi ka naman disiplinado sa boses mo, may mararating ba? Wala. Panay inom ka ng malamig. Panay hindi mo tinatago mo, walang mararating yan. Kailangan siya madisiplina, mahasa para bumuka yung yung boses mo. Tapos maging na siya kaya alam niyo sino ba yung napapakinggan ko? Sino ba singer yung nanalo ng Idol Philippines? Si Zephanie? Pag naririnig ko yung boses niya, mako-compare ko siya sa kahit bata lang siya, parang batak na. Hindi siya yung first time kumanta na, ay may boses. Parang gamit na yung boses niya. Simula bata hanggang ngayon, halata mo na sobrang polido na ng boses niya. Kasi nga nasanay, hindi yun yung nagising na lang siya. Ganun yung boses niya. Actually, bago siya nanalo sa Idol Philippines, di ba? Ang dami niyang sinalihan. So, ibig sabihin, ganun na lang. At alam ko, kumakanta rin siya sa church. So, maaari, nagsusong lead siya. Sabihin natin, meron silang weekly o bi-weekly na kantahan. Batak na. Kaya rinig mo na, na yung boses niya? Parang kumbaga sa, ang kinis. Hindi, kumbaga naabot niya na ang linis, ang kinis, bukas talaga yung boses niya. Unlike na ako, as a voice teacher, may naririnig ako, may potential pero hindi pa ganun malinis. Naintindihan niya, guys? May potential may ganda yung boses niya, maganda yung timbre niya, pero hindi pa siya makinis, hindi pa siya hindi pa niya nabubuga yung best niya. Unlike nung pag nakakarinig kayo ng ibang singers, halatang gamit na yung boses nila. Dahil nagdidisiplina sila. Kanta lang sila ng kanta, inaalagaan nila ang boses nila. Kaya ngayon, kumbaga sa goma, naabot nila yung pinaka-stretch na pwedeng maabot nito. And we know na discipline starts at a young age. But we know we're not young anymore. Mahalaga yan Meron ba kayong mga wishes na sana pala, nung bata ako, nagsimula akong mag-aral ng ganito, sana ngayon magaling na ako. Meron bang ganun? Meron kayong ganong mga inisip na sana pala nung bata ako, nag-enroll ako ng violin. Ngayon daw kasi kapag, halimbawa, ilang taon ka na, Victor? 25. Sabi nila, too late na rin. Dahil mga bata, nagba-violin, dun pa lang, basic, twinkle, twinkle. Kaya ibig sabihin, nakikita natin na kaya sila bata, may disiplina na. Dahil matagal talaga ang mga talents and skills Nagsisimula yan bata para pag matured age ka na, hindi twinkle-twinkle yung tutugtugin mo. Talagang may pyesa ka na, hindi yung twinkle-twinkle. Pero it's okay. Hanggat nandito tayo, there's still a chance. Huwag mo tayo malungkot na too late na. Bata ka pa, mukha ka lang matanda. Sa sobrang dami mong stress. Di ba? Mukha ka lang matanda. Dahil ang dami mong iniisip. Pero huwag ka mag-alala, hindi pa hulin lahat sa'yo. Tapikin nyo nga yung katabi nyo. O gusto nyo yung kaninang ginawa natin. Kutusan nyo yung katabi. Okay, sabihin nyo, hindi pa huli ang lahat. Di ba sabi sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go. Even when he grows older, he will not abandon it. Kaya daw tinetrain yung child para paglaki niya, hindi niya iiwanan kung ano yung nakasanayan niya. Kailan siya tinetrain? Child pa lang siya. Kasi nasasanay Pag nasanay niya kahit naman ang bad attitudes, nakakasanayan, di ba? Namimihasa ka, nasasanay ka ng sumagot, kasi nakasanayan niya. Kaya let's take it in a good thing. Na kapag meron tayong nakasanayang maganda, madadalhan natin yan. Pag nag-asawa na tayo, kung saan man tayo mapadpad, meron tayong magandang culture na na-build sa atin. Meron ba kayong mga culture sa family nyo na bata kayo, tinrain kayo, kaya nung lumaki kayo,
parang nananalaytay na sa dugo nyo yung ganitong mga roles and responsibilities sa household chores kasi nasanay kayo na ikaw, dyan ka sa kitchen, ikaw taga ano ng tubig. Tapos ngayon, parang ano na siya, basic, tsaka hindi mo na kailangan iutos kasi alam mo na. Nasanay tayo, nadisiplina nga tayo ng basura day, di ba? Meron bang ganun sa inyo? Na pag ganitong, yung asawa ko, pag ganitong araw, gigising siya maga kasi automatic. Dapat mga lalaki kayo humahawak ng basura. Automatic, alam niya na mag-aan siya ng basura kasi darating yung truck ng, kailan ba yan? Wednesday tsaka Saturday. O, di ba? Dahil sa basurero, naging madisiplina tayo. Gigising ka ng ganito kasi kung hindi makukuha yung basura mo. Mag-i-stay lang ng ilang araw. Lalangawin. Sisirain ng aso. So, maganda yung disiplina. Dahil sa mga needs, nate-train tayo. Alam nyo ba si Mozart? Si Mozart, hi Mozart, is nag-groom siya. Bata pa lang siya. Kaya bilang anak ng composer, si Wolfgang Amadeus Mozart, di ko alam paano binubigkas ito eh. Mozart lang. Okay. Parang nagutom ako kasi parang katunog niya yung ano eh. Mozzarella. Tsaka yung Wolfgang. Yung steak. Okay. So, bata pa lang siya, tumutugtog na siya ng harpsichord. At a high level when he was just 4 years old. O sige, anong ginagawa mo ng 4 years old ka, Rab? Totoo. Sino nakakita ng lumaki si Rab? Ano yung ginagawa niya nung 4 years old siya? Husay mag-English ni Rab eh. Nasanay, kaya ngayon parang pag nakikita ko si Rab, can you? Kasi sa isip ko, bata kasi pala to, English na. Pero ngayon, dalawa na, Tagalog tsaka English. Sino rito nagtutugtog ng harpsichord o nagtutugtog ng instrument by 4 years old? Ako nga, natutugtog tumugtog 11 eh. Tsaka 13. Late na rin ako kasi may crisis din ako ng bata ako eh. Di ko rin alam kung anong gusto kong gawin. So, sino rito yung meron na siyang relevant na ginagawa 4 years old at the age of 4? Halimbawa, nagpiprito na ng itlog si Jess. Marunong ka na ba magprito ng itlog, Jess? 4 years old ka? O meron dito nakakaalala na meron siyang relevant na ginagawa 4 years old siya? O may mga ginagawa kayong mga lagim? 4 years old kayo? Okay? So, see? Kilala to si Mozart. Ba't siya kilala? Mahusay na composer, musician, kasi 4 years old pa lang siya. Ginroom na siya. Anak siya ng composer. Gagets yung word na ginugroom. Para pag lumaki, mahusay. Kilala niya to, si Jacob Collier. Si Jacob Collier, I don't know him much, pero nakikita ko siya sa TikTok tsaka sa Instagram. Baka may nakakilala sa kanya. Isa rin siyang music genius in these modern times. Kung kilala niyo si Tori Kelly, nag-collab na sila. Siya yung parang, ang dami niyang kayang gawin na para siyang, ang tawag doon, genius talaga. Gifted musician. He is also an accomplished singer and producer. Dahil ang nanay niya ay music teacher, kaya bata pa lang, tinuturuan na siya. Kaya itong mga taong ito, if they are well accomplished today, it's because they started young. Siguro iniisip ni, paano pa ako? Ngayon pa lang ako magsisimula. Kaya ako magiging well accomplished. Pag 50 ko, pag 60 ko, huwag kayo mag-alala, hindi pa huli ang lahat. Kasi kapag natap nyo yung gifts nyo, pwedeng maging immediate eh. Pwedeng maging mabilis ang lahat eh. You know, that's our story. Kami ng kapatid ko, hindi kami musically inclined. Di ba usually, kaya musical yung mga anak kasi musical yung magulang. Matagal ng musician, tumutugtog sa gig, kung saan-saan. Kami wala kaming ganun. Nakikita niyo ba? So, nag-start kami sa music nung mga panahon na iniwan na kami ng musicians sa church at wala kami magawa kundi bata pa lang kami.
na push na kaming mag-aral ng piano, hindi bukal sa loob ko. Inaamin ko naman talaga yun eh. Nagpa-piano ako, hindi ako nangiti. Kasi sa isip ko, I hate this. I don't like this. I don't like to be at church. I want to go outside. I want to pursue my worldly dream. Kaya ang kuya ko, ganun din, bata pa lang, nagda-drums na. Pero nakita namin na, ngayon, nang binilang ko yung mga composition, lagpas 100 na pala. Yung iba kasi hindi pa nare-release. Na parang, Lord, ang galing nyo. Kasi ang matatawag ko talaga dito, gift, miracle. Kasi hindi naman kami ginroom sa music eh. Milagro lang talaga to. Pero dahil you undergo discipline, naging mabilis ang lahat. Si Lord, no, kapag willing ka talaga eh, tapos andun yung gifts na bibigay ni Lord at willing ka magpadisiplina, tutulungan ka niya eh, maging able at maging capable ng agad-agad para ma-accomplish mo yung mga needs sa ministry, sa buhay nyo, at sa iba pa. Kaya, etong discipline, hindi to part ng Diyos. Part natin to. Minsan kasi lagi natin inaasa kay Lord, Lord, bigyan niyo akong talent. Lord, bigyan niyo akong skills. Lord, bigyan niyo akong potential. Lord, puro kay Lord. Si Lord, hindi naman siya nagkukulang pagdating sa pagbibigay ng blessing eh. Pero nakikita niyo, minsan ang prinsipyo ng Diyos, lagi ang binibigay niya, binhi muna. Binhi. At nasa sa inyo na yun. Kung anong mangyayari sa binhi na yun. Mananatili ba yung binhi o magiging halaman, puno at mamumunga? I think, in my own opinion, God always starts with small. Not big. Kasi alam niya yung tendency ng tao, if I give this a big thing, magiging big rin ang kanyang ulo. Everything is small. So, since everything is small, we should start now. Kasi palalakihin mo pa yun. Palalaguin mo pa yun. Pero pag nakita ni Lord na tapat ka, willing ka, tutulungan ka niya. O sige, tutulungan pa kita. Bibigyan ko pa yan ng fertilizer para lalong mamunga. Diba? Ganun ang Panginoon. Pag nakikita niya yung part mo, lalo siyang tapat. Lalo siyang tapat sa part niya. So, pwede na rin. Si Lord ay tapat sa kanyang part. Discipline talaga. Hindi lang to sa music hindi lang to sa talents Kahit sa kalusugan natin, naniniwala ba kayo kailangan ng disiplina? Isipin nyo, kainin nyo lahat ng gusto nyong kainin tapos walang humpay na pagkain. Sa tingin nyo, yung katawan nyo, may mangyari dyan o wala? Di ba? Baka nga, magtimbang ka ngayon, mamaya magtimbang ka after sa mga kinain mo, may kita ka ng changes eh. Kasi lahat ng yan talaga, nagko-contribute, nag-accumulate. Wala nangyari sa akin. Tanda mo, ang lakas-lakas ko pa rin. Ngayon, pagtanda mo, baka dun magsianuhan yung kidney, liver. Hindi naman, ang pag-aani naman, hindi naman pag nagtanim ka, tas bukas ani. Diba? Ang pagtatanim at pag-aani, it takes time. Kaya kailangan talagang disiplina. Kala nyo lang walang nangyayari sa katawan nyo after nyo kumain ng junk, after natin magpuyat-puyat. Kasi wala pa tayong nararamdaman ngayon eh. Pero darating yung time, magko-compensate yan. Yung nakikita mo, parang iba na yung mood mo. Nas nakikita mo, parang hindi appropriate yung energy mo sa age mo. O sige, kung isa-isahin ko kayo, sa energy levels nyo, at sa age nyo, sa tingin nyo appropriate? Bakit? Ano ba ang status mo? Halimbawa, ikaw, Dexter, ilang taon ka na? 22. O yung energy mo, pang ilang taon? Halimbawa, may nararamdaman kang sakit-sakit. No, di ba? So, lahat tayo aware na parang pagod ka na, hinahanap ka na ng tulog. Yung parang konting kibot lang, hingal na hingal ka, yung energy levels, akala mo, okay lang yun, normal yun. Kala mo kasi, ang magde-determine nun ay sakit. Pero di ba, bago ka ma-diagnose, meron nga nabasa ng quote na ang sakit na na-diagnose, hindi napunta dyan ang sakit mo the moment that you were diagnosed. Ibig sabihin, matagal na yun nandyan. Ngayon ka lang na-diagnose. Hindi mo masabi, ay shucks, meron akong fatty liver. Ngayon. Kasi sabi ng doktor, yun yung sakit ko ngayon. Pero hindi mo alam, yung fatty liver mo na yun, nag-a-add up na siya through days, hindi mo lang kasi nararamdaman. That's why
There's a purpose and pain of discipline. Hindi ko lang ina-apply sa talents. In everything, applicable ang discipline. Discipline. Si Lord, author ng discipline. Nais ni Lord ng discipline because discipline is the sign and expression of His love. We hate discipline kasi mahirap eh. Sino rito na gigising ng umaga at matutulog ng gabi na sobrang sakto yung oras niya? Disiplinado siya. Pagpatak ng 10 o'clock p.m., I should be asleep. Hindi dapat magbago yan. Meron ba? Wala, di ba? Paiba-iba yung rhythm natin eh. Lalo na kung wala tayong work, wala tayong pasok, gigising, matutulog yan si Ramon ng mga 2. Tapos gigising yan ng mga 11 na. Minsan naman, matutulog si Ramon ng 12. Tama ba, Ramon? May mga ganong pagkakataon. Ibig sabihin talaga na pagdating sa oras, medyo tayo sa pagdisiplina. Mahirap kasi yan. Kapag dinidisiplina tayo na ating magulang o sino man nagdidisiplina sa atin, inaano natin sila na, bakit nyo ginagawa sa akin to? Ang hirap. Pero sa Panginoon, ito pala yung sign na mahal tayo ni Lord. Kasi alam nyo, kapag hindi ka na pinapansin ni Lord, dun ka na matakot. Kasi gumive up na tayo si Lord. Kaya ngayon, i-appreciate natin to. Ibig sabihin, nire-reach out tayo ni Lord. Basahin natin yung Hebrews 12, everybody. And have you forgotten the encouraging words God spoke to you as His children? He said, my child, don't make light of the Lord's discipline and don't give up when He corrects you. For the Lord disciplines those He loves and He punishes each one He accepts as His child. Punishment, discipline. For me, they're different. Discipline is training. Punishment is, there are times kailangan mong you need to taste your own medicine. You need to stumble para pagkabangon mo, hindi mo na ulit gagawin yung mga maling ginawa mo. Yun yung punishment. Minsan, pag nakakaramdam tayo ng punishment, discipline, pakaramdam natin, galit ang Diyos sa atin. Ayaw ng Diyos sa atin. Pero pag naramdaman natin na dinidisiplina tayo ng Diyos at naramdaman natin may mga moments sa buhay natin na tayo pinapalo ng Diyos, gawin natin una magpasalamat dahil pinapansin ka pa ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, kaya niya ginagawa yun. Ayaw niyang manatili ka sa ganun mong sitwasyon. Meron bang gustong mapunish? Wala, di ba? Gagawin natin, magtatago tayo, maninisi tayo, o kaya, magsisinungaling tayo. But, when we accept the punishment and discipline of God, it's because God loves us. God doesn't want us to stay like this. Gusto niya tayong mag-change at gusto niya tayong ingatan sa mga bagay na lagi natin ginagawa, pero pag ginagawa natin ay paulit-ulit lang tayong nadadapa. At may mga time talagang pinapahintulot ng Lord na magkasugat ka. Kasi kung hindi, hindi talaga matututo eh. Di ba may mga time kailangan natin yon? All the time. Kasi matigas ang ulo natin eh. Ay, wala nangyari sa akin, okay lang pala. Kaya may mga time, God allows us, okay, go there, do that. But there's a punishment. And I will allow that. Para makita mo, matagal ko na sinasabi sa'yo, hindi mo dapat gawin. Hindi ka madala sa salita o maranasan mo yung punishment para hindi ka magpatuloy sa maling gawain. Kaya when we are being disciplined, it's a sign of God's love. And this one naman, what discipline brings, what discipline yields, kung ano yung dinadala ng disiplina, para lang ba tayo pahirapan? Hindi. May resulta ang disiplina. Spiritual discipline. It results to peace and eternal life. Huwag muna tayo sa spiritual discipline. Si Carlos Yulo, kilala niyo ba yon? Alam niyo ba? Pagkagising ba niya, macho na siya? Pagkagising na ba niya, bigla na siyang nagkaroon ng gold medal? Pagkagising niya ba, nalaman niya na kaya niya palang tumambling? Sa tingin niya, paggising niya, ganyan na siya? Although mukhang bagong gising kasi humihikab. Hindi. Pero si Carlos Yulo, kaya siya nagkapangalan, nagkaroon ng medal kasi yan ang resulta ng kanyang disiplina.
physical training. Kainin niya yung dapat niyang kainin. Siguro kailangan niya makain yung appropriate na muscle para ma-build yung muscle niya na protein or fat or carbs na kailangan niya for energy, muscle. Kailangan niya mag-training ng ganitong oras, araw-araw. O kaya basta regular routine para humaba endurance niya. Lahat ng yan. Hindi napunta yung gold medal sa kanya dahil nagising na lang siya at nanalo siya. Magaling pala siya tumbling. Lahat ng yan ay resulta ng disiplina. So, yan, pag may disiplina ka, may mararating ka pala sa maraming aspeto ng buhay mo. 1 Timothy 4 verse 8, physical training is good. Kaya wag natin iano yung physical training. Tandaan natin na kahit naging Christian na tayo, hawakan nyo nga yung sarili nyo. May physical body ka pa din. Hindi ka tumatagos sa pader. Minsan kasi, we pay attention on our spiritual life and we despise, sinasantabi natin, na meron pa pala tayong katawan na kailangan alagaan. Tatlo yan. Our body, our soul, and our spirit. When we become a Christian, nabuhay ang ating spirito. But doesn't mean spirit ka na lang. You're still prone to temptation. You're still prone to sickness and diseases. You're still prone to anger and all of those things because you're still in the flesh. Kaya sabi ni Apostle Paul, magte-training ka physical, it's good. Sinasabi ba sa atin dito na pag may mag-gym, wag na kayo mag-gym, sayang oras yan, magbasa na lang kayo ng Bible. Wag na kayong kumain, magbasa na lang kayo ng Bible. Wag na kayong matulog, magbasa na lang kayo ng Bible. O ano mangyayari sa'yo? Makakarating ka nga ng langit, pero nandun ka na ngayon. Dahil, deaths ka na. Kasi, hindi ka kumain. Hindi ka na natutulog. So, nakarating ka nga ng langit, pero, napaaga. Na-accomplish mo ba yung calling ni Lord? Although, for me, top priority talaga is spirit. That's the top priority. Kasi, I took care of my body many times. But I feel na, pag hindi talaga nagbago yung isip ko, pag hindi talaga nagbago yung perspective ko, andito pa rin yung stress. Pag hindi talaga ako nagpatawad, kahit anong kain ko ng gulay, pakiramdam ng katawan ko, inflamed pa rin siya. Kasi stress na stress ka eh. Bakit? Hindi dahil kulang ka sa nutrients, kundi hindi ka nagpapatawad. Kaya nakikita natin, magkakakonect yan. Kaya nga pag nagagalit tayo, hindi tayo nagpapatawad, ramdam ng buong katawan. Makikita mo, hindi ka na makatulog. Okay sana kung divided, hiwalay na hindi ka nagpapatawad, pero okay ka pa rin. Pero di ba si Lord, nakikita niya na connected yan. Di ka nagpatawad, sabi ng Diyos, magpatawad tayo, pero dahil hindi ka nagpatawad, pati katawan mo na aapektuhan negatively. Tumataas yung blood pressure mo pag nagagalit ka. Kaya nga, di ba, minsan nag-joke tayo, na-high blood na naman. Kasi nga, magkakakonect yan. Magagalit ka sa tao, mararamdaman ng buong katawan mo. Kaya sabi ni Paul, physical training, it's good. It's good. Kaya tayong mga kabataan, lagyan natin ng disiplina ang ating body para, katulad na sinabi ni Dexter, 20 plus lang siya, pero yung energy level niya sa katawan parang 30 to 40 na. Do you think we can do something about it? Do you think we can do something about it? Yes, because it's our body. We can put time sa lahat na pwede natin gawin. It's good. Alam ko, may mga pangarap kayo. So kung hindi kayo malakas, paano nyo matutupad yung pangarap nyo? Paano makakapunta ng Japan? Paano makakapunta ng ibang bansa kung 20s ka pa lang, iika-ika ka na. Di po ba? But, training for godliness is much better. Promising benefits in this life and in the life to come. Kaya mas mahalaga yung spirit kasi ito yung walang hanggan. Eternal life. Our body, one day, mabubulok, kakainin ng uod kapag tayo namatay na. Pero syempre, doesn't mean na hindi na tayo magpe-pay attention. Kasi hindi rin natin magagawa ang kalooban ng Diyos kung mahina tayo. Kaya we pay attention to our physical body. Let's put discipline. Hindi ko kasi maisa-isa dahil iba-iba tayo ng kondisyon ng katawan. Pero higit sa lahat, lagyan natin discipline ang ating spiritual life. Kasi pag okay yung spiritual mo, I think
the more you become spiritual, the more you pay attention to your physical. Di ba? Kasi nare-realize mo, oh, this body is not my body. This is God's temple. So the more na spiritual ka, the more mo nare-realize na kailangan ko lagaan yung katawan ko dahil hindi ko to pagmamayari. Kaya tayo, ganun na lang tayo ano ng katawan natin. Hindi natin naaalagaan. Kasi pakaramdam natin pagmamayari natin. At wala tayong pakialam kung anong mangyari. At wala dapat sasabihin ang mga tao dahil hindi naman nila pag-aari yung katawan natin. Pero the more nagbabasa ka ng Bible, the more mong nare-realize, hindi mo pala pag-aari yan. Ito'y pinagkatiwala sa'yo ng Diyos at ang tingin ng Diyos dyan ay templo. In Hebrews 12 verse 11, no discipline is enjoyable while it is happening. Totoo naman. Nakaka-enjoy ba ang disiplina? Rob, what are the foods you like to eat na you think it's bad for the health? Chichirya. Pero di ba enjoy na enjoy ka? Pag YCG, talagang nakakailan chichirya. Masarap, di ba? O sige, sabihin natin, kay part ng discipline, ang tatanggalin na yon sa diet mo. Masaya ba? Tas puro lettuce ka na. lettuce. At ma-healthy ka na. Kahit pa paano, di ba hindi masaya? Tapos nakakakita mo si Amber kumakain chichirya, parang maglalaway ka kasi, pengi. So no discipline is enjoyable. It's painful. Pag may nagbubuhat ba rito, sa gym na, saya. Di ba yung mukha nyo pala, manginginig ka na sa hirap. So, hindi talaga madali. It's painful. Pero ba't ba rin kayo nagbubuhat? Bakit? Bukod sayang yung binayad nyo for the whole year. Ba't kayo nagbubuhat? Ay, wala nagbubuhat? Para bench body. Ba't nagbubuhat? Victor, nagbubuhat ka. O ba't ka nagbubuhat? Di ba matbigat? Dapat mo pa binubuhat? Strength. Akala ko kaya siya nag-sign up para may picture siya my day. Tapos kinabukasan din na bumalik. Ganun kayo Kunwari, yung day 1 ng day 1. Tapos kinabukasan, day 1 ulit. Kasi hindi matapos-tapos yung may yan? Yung session tsaka yung target mo. Kaya day 1 ka ng day 1. So, hindi talaga madali. But afterward, there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. Kaya pag tayo ay nagpa-train sa disiplina, there's peace, peaceful harvest. Ani, ibig sabihin, isang binhi lang tinanim mo, ang isang binhi ba't buto ng mangga, kapag ba namunga yung puno, isang mangga lang rin? Di ba marami? So, doon tayo tumingin na itong disiplina na to, na gagawin ko. Yung maaani ko naman dito, mas maraming benefits. That's the principle of God. One seed, multiple fruits. So many fruits. Hindi siya yung one seed is equal to one fruit. Alam natin na ang mangga, pag tinanim at tumubo yan, na namunga, maraming mangga. So, doon tayo ma-encourage na mahirap man, pero yung benepisyo nito, mas worth it. Ibig sabihin, makakalimutan mo yung pain ng disiplina kasi sobrang dami niyang benefits. The benefits of right living sa mga taong nagpa-train. Hindi sa disiplina lang, kundi sa mga taong nag-sign up, nag-undergo, nagpa-train sa disiplina. You need to sign up. Kahit makita mo ang gym every day. Until di ka nag-sign up, walang mangyayari at hindi ka pupunta, walang mangyayari. So, ganun din. Walang mangyayari. Ang disiplina, kailangan magpa-train ka, mag-undergo ka sa kung ano man yung gusto gawin ni Lord. At sinasabi ni Lord na gawin mo every day, i-incorporate mo in your everyday life, ituwid mo in your life, in your heart.
Lord, ang hirap. Lord, ang sakit. Eto na ako, Lord. Magbabago pa ba ako? Ginto talaga ako. Tanggapin na lang nila ako na ganito ako. Pero sabi ng Panginoon, kapag nagpatuwid ka, para sa'yo yan. Aani ka. Yung forgiveness, kaya mo i-release ang forgiveness sa tao na yun, hindi para sa tao na yun, kundi para sa'yo. You need to release it and hand it over to God. Si Lord ang bahala. So everything na sinabi ni Lord, it's for your own good. Your own welfare. Di ba sabi siya, do not worry. Can you add a single bit height when you worry? Di ba sabi ni Jesus? Wala, di ba? Baka nga mabawasan pa yung araw mo sa earth pag nag-worry ka. So pag ginawa natin yun, it's for us. Kasi when we worry, we cannot sleep. When we worry, we cannot focus. Yung pag kinakausap ka, ha? Kasi yung isip mo, ikot lang siya ng ikot sa problema na hindi mo makuha yung solusyon. Ang hirap, di ba? Kasi, sanay tayo mag-worry eh. Hindi tayo sanay na hindi mag-worry eh. Mas sanay tayo mag-worry. Kaya, let's undergo training na kapag may worry nakakatok, Lord, sa'yo na bahala. Kayo na bahala. Hindi ko na to iisipin. Alam nyo, kagabi, yun yung dealing sa akin ni Lord eh. Sabi ni Lord, kahit anong alaga mo sa katawan mo, pag hindi magbabago yung utak mo, may stress ka pa rin. Kasi I'm the kind of person na, halimbawa sa isang conversation, hindi ko nagustuhan, tas hindi ako nakasagot. Hindi ko nasagot yung bala ko. Hanggang pag-uwi ko, kahit ang kaso sa motor ni Minik, nagre-rehearse siya sa isip ko. Na yung conversation, nagre-rehearse. Kaya yung katawan, ramdam pa rin, nakala mo, andun ka pa din sa mainit na conversation. Nagre-rehearse siya. Tapos yung may mga maiisip ka, dapat ito sinabi ko. Pag sinabi ko to, sapalpal to. Dapat ito sinabi ko eh. Pag sinabi ko to, mas tama ako. Meron kayong ganang experience? Yung pinapractice nyo sa isip nyo. Kasi naiinis kayo, hindi nyo nasabi. Kaya sinasabi nyo sa kanya, sa imagination nyo. Tapos parang doon kinausap ako ni Lord na, it's not right. It's not good for your health. You keep rehearsing it. You cannot sleep. Tapos ibobrought up mo sa ibang tao hanggang sa kumalat na yung galit mo dahil lang hindi mo nasabi yung part mo. Kaya ngayon, talagang pag bumapasok ulit yun, sinasabi ko na, Lord, kayo na bahala. Hindi ko na po mababago yung tao na yun. Kung ganun siya, hindi ko na siya makokontrol. Okay na yun. Pinatawad ko na siya, nasaktan ako, pero today is another day. I don't want to rehearse it anymore. Let it go. I don't want to think about it. Let it go. May mga time kakatok ulit. Let it go. Ayoko nang mag-rehearse. Parang tinatrain ko sarili ko hanggang one day, maging muscle memory na siya na. If that happens, and one day, it will really happen kasi people, they're imperfect. Pero natuto na, dahil nagpa-train ka, nagpa-disiplina ka, uuwi kang nangiti, masaya. Okay lang yun. Next time na lang, sasabihin ko sa mga ganun na, okay lang yan. Hindi ko na masyadong didibdibin. Hindi ko na rin masyadong iisipin kasi tapos na eh. Dahil nag-undergo ka ng training hanggang nasanay na yung isip mo na, okay, gento pala. Kapag darating ang worry, kapag darating yung inis, gento ang gagawin. Ito turn over mo lahat kay Lord. So, hindi siya nangyayari sa isahan. Sometimes, kailangan mo siyang intentional na gawin. Sabi nga nila, it will take you 30 days para ma-build yung habit. But, kung 30 days, sige, I will do it for my own peace and benefit and stress management. Kasi kung ang bunga naman to habang buhay na kapayapaan dahil na-train ko yung isip ko na ganun, why not? Di po ba? So, discipline is beautiful even though it's hard. Katulad ng athletes, why do they discipline? They discipline with their regular routine. Ang athlete ba, nagsushow up lang kapag it's the big game na? Does the basketball player show up when it's the big game? No, they always practice. They always play. May regular routine. And hindi lang yon, may mga times, may challenges pa. Hindi ko alam kung kanino ko narinig. I think it's from my brother. Parang may sinabi siya sa badminton na yung training ng isang badminton player, mag-isa lang, tas kalaban, dalawa.
So, di ba, hindi naman possible yun sa tournament na 2 versus 1. Pero ganun ang training niya. 2 magaling versus 1 para mabatak talaga yung atleta. Para talagang mamaster niya na ang kalaban niya 2, kaya tatatatatat yung kanyang paglalaro. Para pag mismong tournament or game na, iba na yung strength niya. Iba yung endurance niya. Kasi sa isip niya, mas malala pa nga yung challenge ko dati sa training. 2 kalaban ko. So, ganun sa disiplina. May mga times, meron tayong gagawin na regular, intentional, everyday, at may mga times, mabigat. Di ba pag nagbubuhat tayo ng mga dumbbell, hindi ka lagi naka 5 kilo, di ba? Pag nakagawa mo na yun ng 1 week, o kaya isang araw nga lang, kinabukasan magte 25 kilo ka na eh. Ganyan eh. Yun yung mga sabi nila yung pasikat, yung pupunta ng gym, bubuhatin mga 30 kilo ka. Siyempre, kaya mo yon sa una kasi hindi pangalay eh. Pero di ba, it's not the right way. We start small, unti-unti, hanggang sa pabigat ng pabigat. Hindi siya mabigat agad. Bukas, for sure, hindi na babalik yun. Sakit ng katawan nun. Lalagnatin pa. Okay? So, ganun na. How does God discipline us? Yan, ito yung tanong natin. So, paano ako? Willing ba kayo magpa-disiplina? Nakita niyo ba yung benefits ng disiplina? O ayaw niya talaga? Mahirap talaga. Taas nga kamay. Hindi ko na lang kasi ito itutuloy kung ayaw natin disiplina. Taas kamay ng, gusto ko mag-undergo sa disiplina ng Diyos. Okay. So yung mga hindi nagtaas ng kamay, pwede tayo mag-meet mamaya dun sa labas. Sa sopa. Okay. So how does God discipline us? First of all, we need to know His Word. Di ba may mga times, meron tayong sa tingin natin tama. Pag nagbasa tayo ng Bible, parang espada na, syung, mali. Pag nagbasa tayo, nako-correct tayo, nakakala ko tama yung naisip ko. Tama yung prinsipyo ko. Pero according sa Bible, ito pala yung tama, yung sinasabi ni Lord. So, sabi nga kanina, discipline is training, instruction, and correction. So there will be times the Word of God will rebuke us and will correct us. Meron din akong ganun eh. Nasa isang parlor ako. Sa parlor kasi maraming magazine. Inoon yun eh. Iba na kasi ngayon eh. Pag parlor ngayon, kanya-kanyang cellphone na. Pero nabutan nyo yung mga salon na sobrang daming magazine. Merong, ano ba yun? K-Zone, merong Vogue. Ano ba yung mga magazine may kita nyo sa mga pang-artista. Tapos habang may inaantay ako, nagpapagupit, sabi ko, ay, tingin ako ng mga magazine, sila Bea Alonzo, celebrity. Kasi maghahanap ako ng mga love advice. Kasi nga, di ba, andun yung mga sinasabi ng mga celebrity pagdating sa love. Nung pabuksan ko ng magazine, parang may biglang tumusok sa puso ko ng Bible verse na matatagpuan sa Psalms. Sabi niya, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scornful. That's the Bible verse lang siya. Walang explanation. Bigla ako nasara. Bigla ako sinara yung magazine at niisip ko, oo nga, ba't ako kukuha ng mga advice ng celebrity na nag-iilang boyfriend, nag-iilang ex, di ba? Ang dami-dami mga jowa, hindi mo alam kung faithful sila, tapat sila. Na-rebuke kaagad ako, na-correct kaagad ako ng isang Bible verse na yun na, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. So there will be times you think you know it's right, but then God's word will shung. No! The absolute truth is kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos. It's God's discipline. How does God discipline? Second, through natural consequences. There will be times we will make mistakes. We're not perfect. There will be times you're going to try something. Try lang. Curious ka. Gusto mo. Pero may mga consequence. At may mga times pinapahintulot ni Lord yung consequence bilang disiplina para sabihin niya na, matuto ka na anak, matuto ka na. And then third, how does God discipline us? Katulad ng isang athlete, di ba? Pabigat ng pabigat yung binubuhat niya. So may mga times, ibang level yung challenges natin. Tingnan natin yun bilang disiplina. Lord, ano yung pwede kong matutunan? Kasi the more na bumibigat yung pagsubok, the more na
humahaba yung endurance and resilience mo eh. 'Di ba? Yung strength mo tumitindi. Ay, nakakaya pala to sa tulong ng Panginoon. Dinidisiplina tayo ng Diyos. So, ang purpose ng disiplina ng Diyos, hindi dahil gusto niya lang tayong disiplinahin, kundi gusto niya tayong ma-build up. Like muscle, binibuild ang muscle eh. Hindi siya pag nagbuhat ka ngayon, Carlos Yulo ka na. Sa tingin nyo, bigyan nyo ng timeline yung, patingin nga ng muscle ni Carlos Yulo. Sa tingin nyo, 1 week yun? 1 week yan? Try kaya natin, tayo, demo tayo ngayon. Mag-survey tayo. Rob, try mo nga mag 1 week na Tingnan natin kung maano mo na si Carlos. Bigyan niyo ng timeline. Sa tingin niyo, ilang taon yan? Uy, 7 years. May number talaga si B-Boy. Matindi matagal no? Mukhang batak Di ba? Grabe, nakakatakot yung kamay. Parang hook. Incredible hook. So, you see, when God is building us, it's like building a building na brick by brick. Hindi pag kayo ba gagawa ng bahay, isang ganun nyo, andyan na yung wall, semento, bubuhatin nyo yung di ba? Hollow blocks. Bukas, to ulit, hanggang sa makita nyo, may nabubuo na. Kaya nga sabi ko sa inyo, magsimula na tayo ngayon Para malayo-layo yung marating natin kasi kailan natin balak magsimula. Diba, ikaw Darwin, kailan mo balak magsimula kung may gusto kang gawin? Next time na lang. Di ba? Ganyan tayo. Mamaya na. Next time na. Sa susunod na. O sayang. Kung nagsimula ka na noon, may na-build ka na kahit konti. At kaya ngayon, guys, hindi na natin mababalik yung nakaraan. Kaya ang payo natin, simulan mo na kailan? Ngayon. Mamaya. Mamaya lahat tayo matutulog ng 10 o'clock. Hindi, joke. Joke lang Hindi rin kaya no? God discipline us to build us up. Kaya magpa-build tayo. Lalo na yung gusto sa ministry, magpa-train tayo kasi kailangan natin yun Mahasa ang ating tinig, yung instruments and all. And then God builds us, God discipline us to correct us. Yan, sila Carlos Yulo. Kaya po ulit tumatumbling yan, tinitingnan niya ng coach. Oh, mali yung ikot mo. Pag ganyan ikot mo, mai-injured ka. Ulitin mo. Sa isang ulit ba, mapaperfect niya na? Di ba hindi tayo ganon? Kailangan talaga i-ensayo Kasi parang na-muscle memory na yung error. Na-muscle memory na yung mistake. Kaya kailangan din ng maraming taon para makorek na malaman ng katawan na, ito pala yung tama. Ito pala yung tamang posture. Ito pala yung tamang gawin. Yung katawan natin, ma-realize niya, ito pala yung tama kasi tagal mo sa mali So, bigyan mo rin ng time na i-train yung sarili mo sa tama. God discipline us to save us. May mga bangin sa buhay natin. At sabi nga, di ba, it will bring us so much benefit when we go through discipline. Sabi ng mga tao, hindi niyo ako pwede judge. Hindi niyo ako pwede korekin. Si Lord lang. Si Lord lang makaka-judge sa akin. Si Lord lang makakatuwid sa akin. Pero you think what's right is, let people correct you. Para pagdating, gusto niyo ba si Lord ang mismong mag-judge sa atin na too late ang lahat? Ayaw natin makinig. Sa mga tao, saan na tayo, guys? Sabi sa 1 Corinthians, so, if we judge ourselves rightly, we would not be judged. But when we are judged, we are disciplined by the Lord, so that we will not be condemned along with the world. Ngayon pa lang, kung ano yung dapat patuwid na natin. Makinig tayo sa ating mga leaders, sa mga pastor, sa magulang natin. Huwag nating antayin yung time na ang Diyos na yung mag-condemn sa atin kasi naging too late na ang lahat. So ngayon, we are interested in the discipline. We want to say yes to the discipline.
So para maalala nyo yung word na ito, it's an acronym with the word YES. What to do when being disciplined? First is you yield. Yield ka lang. Ano ba pag sinabing yield? Paano yung yield? Parang you don't resist, di ba? Di ba sa sasakyan? Sabi nga, di ba? Learn to yield. Hindi yung nauna ako. Hindi, nauna ako. Hindi, nauna ako. Hindi. So magpabanggaan na sila. Matutong bigay, magpauna. Parang, sige. Sige, parang ganun. Pag dinidisiplina ka ni Lord, sige. Sige, Lord. Hindi yung, hey, Lord, mas masama nga yun eh. Mas matigas nga ulo niya eh. Dapat siya na lang. Ba't ako? Ako na lang lagi. Yield ka lang. Sige, Lord. Yung parang pag ang daming dinidil sa'yo ni Lord, di ba, minsan mararamdaman, ba't ako na naman? Bakit? Ako lahat. And then number 2, endure. May mga times we like to give up. Minsan 1 week, okay na, babalik na naman tayo sa dati. I-endure lang natin. Go through it. Hanggang sa maging muscle memory na to at matuwa na tayo na, yun, saya pala ang disiplina kasi na-earn ko yung benefits niya. And then number 3, ano yung huling letter? S? S is? Nilabas na eh. Nilabas. S is for some. Hindi, joke. S is for submit. Mag-submit lang tayo. Yun naman ang sabi ni Lord, that when we go through that discipline, those who are trained in this way will harvest a peaceable fruit of righteousness. So, we will pray na ito'y hindi manatiling isa na namang sermon at makakalimutan lang natin. Ito ay talagang mag-decide na tayo kung ano yung mga kinukonvict sa atin ni Lord na disiplina. We'll pray and then later we'll have our reflection. Hallelujah. Lord Jesus, thank you for not giving up on us. Sa kabila ng aming stubbornness, tigas ng ulo, sa kabila, Panginoon, ng lahat ng yun, araw-araw niyo pa rin kaming tinatawag, kinakausap, kinukurot ang aming puso para disiplinahin, para i-train at i-build up to become the people you want us to be and to save us from dangers that we do not see, to build us up, to correct those wrongdoing that will only bring harm. Help us to yield, endure, and submit to you. And we thank you, Lord, because they are an expression of how much you love us, how much you're taking care of us, Lord. Thank you, Lord, for tonight. Thank you for the discipline. Bigyan niyo po kami ng puso, ng pagmamahal. Kasi mahirap mag-go through discipline. Pero if we love doing it, it will be easy. Kaya bigyan niyo po kami ng interest, ng delight, na kapag kami tinitrain po ninyo, mag-undergo lang kami. Salamat po. Sa inyo po ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright.